DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tinanggal na, ginupit na ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng China dyan sa Bajo de Masinloc sa Scarborough Shoal. Ito po'y isinagawa, ayan o, kitang-kita o. Nakikita nyo ba yan sa DZRH teleradyo? Ang galing nitong si Kevin Costner ba yan? Ayan o. Tingnan mo, hindi humihinga, nasa ilalim ng tubig. At ayun, ang talim naman nun. Oo. Ganun lang kabilis. Oo, parang parang sa Waterworld ha? Waterworld. Parang si Kevin Costner, ano? Nagsagawa po ng special operations ang Philippine Coast Guard para alisin ang floating barrier na inilagay ng China dyan po sa Bajo de Masinloc na humaharang sa mga mangingisdang Pilipino. Sa isang pahayag na inilabas ng National Task Force for the West Philippine Sea, tinanggal ng Coast Guard ang floating cordon sa Scarborough Shoal batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginit ng task force na ang floating barrier ay paglabag sa international law, nagdudulot ng panganib sa paglalayag at humahadlang sa pangingisda at mga aktibidad sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa inilabas namang statement ng China ay ganito po ang ating mababasa. Bachero, basahin mo. Aha. Ano sabi ng China? Sige, mamaya na raw. Inakusahan nito ang barko ng BIFAR ng trespassing sa Scarborough Shoal. Kaya sila daw po ay naglagay ng floating barrier sa lugar na tinawag nilang Huangyan o tinatawag nilang Huanghiang Island, na sa atin naman ang tawag natin ay Bajo de Masinloc. Iyon. Waterworld. Kevin Costner. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo. Urado ka, 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. cross the track. Lamig. Lamig. Viaduct looms like a bird Magandang umaga, bayan! crack. Ito po si Jerry Baha. Secrets lost Humahabol si Anthony Taberna. in the humming Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng across the square, across Friday! Yuhuu! the stack. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Ha? Kagad bang nakarating sa inyo ang balitang ito?
na kagabi lang ito, Mother, ano? Kagabi lang inilabas ng Coast Guard. Oho, itong kahapon lang ay pinag-uusapan ho natin ito at sabi nga hindi basta-basta pwedeng tanggalin yun at baka lumikha ng gusot. Pero ito, ayan o, kitang-kita ho. Kitang-kita po sa video ang ginawa ni Waterworld, ayan o, sumisid. Sumisid, kumbatsero, na parang si Kevin Costner, itong tauhan ng Coast Guard, at gamit ang isang makabagong kagamitan, isang high-tech na kagamitan para maputol yung floating barrier. Ano ba yung high-tech na kagamitan na yun? Kutsilyo. Kutsilyo lang pala yun. Pero napakatalim nung kutsilyong yun, ha? Tingnan mo yung gano'ng kakapal yung lubid. Baka gawa sa Batangas yan. Oo, ayan, tingnan mo. At wala man lang oxygen yung Coast Guard yung taga Coast Guard, yung diver. Matindi tong si Kevin, no? Oo, matindi tong si Kevin, pero hanggang leeg lang pala yung tubig, ano? Siyempre. Ang babaw eh. Sumisid eh. Sumisid. Hindi. Pero nung tumayo, hanggang leeg lang. Pituntungan. Pinabilib pa naman. Bilib na sana ako eh. Kala ko mga 100 feet ang lalim nun eh. Naalala ko tuloy si Cesar Montano, si Muro Ami. Si Muro Ami. Yun ang talagang ang tindi ng ginagawa ng mga may sumisisid yun, di ba? May kinukuha sila sa ilalim. Kumukuha ng pera. Yun yung mga hinahagis. Mga nakasakay sa barko. Kaya, ito, matindi tong kahapon, pinag-uusapan natin kung batsero, hindi naman dapat lumitaw na tayo pa agresor. Siguro nag-usap-usap ang mga taga-pamahalaan natin, mga security officials natin, at syempre ang Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng Pangulong Bongbong, ano yung binasa mo kanina, Kambatsero? Putulin yan! Putulin yan! Tanggalin nyo yan! Ayun. Kaya nakaabang, gunting. Sabi nung taga-Coast Guard, Boss, hindi natin kailangan gunting dyan. Kailangan lang dyan kutsilyo. habang pinuputol nga daw, tama ba to, Commodore J. Tariela, na yung diver ninyo habang pinuputol yun pakanta-kanta pa? Ano? Ng knife cuts like a knife. How could I ever live? I'm so deeply wounded knife. Ayan tinan mo nga naman pagkatapos kayang putulin anong nangyari? Hinila ba yan? Hinila at kung saan dinala? Baka sabihin naman ng China mga magnanakaw! Baka maakusahan tayo ng gano'n, gano'n. Kailangan pag-ingatan din natin ang mga action natin dyan, Saka wag natin sisirain. Pagka hinilan ninyo, isoli natin sa embassy. Sa embassy. Itambak natin dyan sa pintuan sa gate ng Chinese embassy. Ito na yung inilagay sa property namin. Ayan, oo nga pala, nasaan ba asan ba rito ang Chinese embassy? Ang alam ko dito sa Makati sa Forbes. Sa Forbes. Yun. Forbes. Sa Forbes. Ayan, Nako, ayan na. Tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying, Jerry, Kung makita yung mismong Coast Guard personnel yung kung anong kisig niya, dapat may picture na. Yan kaya yung parang si Kevin Costner na tumalon na mula sa nag-dive ng patusok na gano'n na walang walang bula. Walang bula. At lumangoy ng dire-diretso. Baka papunta sa baka o kaya naman parang si Dante Barona nung tumalon mula sa San Juanico Bridge. Tapos pero hindi una-ulo yun. Dibdib. Dibdib ang kaya nga si Dante Barona noon
namuo ang mga dugo sa dibdib nun eh. Dibdib, totoo yun. Sa taas nun eh. Gusto natin makita. Sino Parang ba ang si Commodore J. Tariela rin. Parang ganun, matikas. Parang parehas ng bikas ng katawan. Hindi ka siya yun. Tinan mo na si Commodore J. Ikaw naman Sino tahitahimik ba ang ngayon? Ang commandant ng Philippine Coast Guard? Si Abu pa rin ba? Mother? Sino bang Coast Guard commandant natin alam ngayon? Alam ko magpapaalam rin si Abu pero andyan pa. Siya pa rin ang nakapwesto. Ayan, at tingnan ho natin. Ayan, si Art Abu pa rin po. Ayan, sabi ni Greg natin dito. Si Greg, iba talaga yung tambalang bagong-bago. Radyo Diario. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Nako, si Speaker Martin Romualdez pala kumbatsero napagalit ng gusto ng mga taga-OTS. Doon sa nangyaring dollar eating monkey diyan sa dollar eating OTS officer. Alam mo kung ano sinabi? Nako, ang tindi nito. Yusek Mau Aplaska. Ang tindi pala ng sabi ni Speaker Martin Romualdez. Bago daw nila talakayin ang budget ng OTS. Sa ilalim ng DOTR, kailangan mag-resign muna. Si Aplaska? Oo. Ay, matindi, no? Ang tindi pala. Ba't di pa niyo lawak-lawakan ng konti? Itaas-taas nyo kaya ng konti, Speaker. Itaas-taas mo pa kaya ng konti. Bagamat nakakahiya po yung ginawa sa reputasyon ng ating bansa. Talaga. Nakakahiya. Yung nginuya mo yung dollar. Ang mahal ng dollar ngayon. Talaga. Ang mahal. Ang mahal ng dollar. Kahit ginawa mo yun, pero ganito lang yun, katiting lang yun, Speaker. Kung ikukumpara dun sa blackout sa airport. Sa nangyaring blackout. Nung January 1 at blackout uli sa airport nung May 1. Sa Kaap. Sa yung kumbaga yung magnitude ng effect ng damage. Yung epekto. Pero ito, ang sabi ni Speaker Martin Romualdez ay ganito po. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, pakinggan po ninyo ang kanyang naging Tony Nanggel, 6:12 na umaga. Kami po ang Pagong cannot let these atrocious activities. Hindi natin maaaring payagan ang ganitong kaindik-indik. Tulisan yan gawaing tulisan na dyan sa airport. And other acts of misconduct. At iba pang mga kawalangyaan at the airport to continue to take place. Sa ating palipara na magpatuloy. It's bad for the country. Ito'y masama sa ating bansa. And the economy. Sa ekonomiya. Yun ang sinabi. Kaya sabi niya, mag-resign ka. Mag-resign ka na. Kung hindi ka magsasubmit ng resignation, ako mismo ang magbablock ng approval ng budget ng OTS. Matindi pala yung sinabi ni Speaker na to. Alam mo ba kung Bachero, ito may nanonood sa atin, si Joanne Su. Sabi ni Joanne Su, nasa New York Times na ang story na yan. Di ba? Sumikat na naman tayo sa masamang paraan. Una yung video ng Love the Philippines. Now ito. Tingnan nyo na. Sinabi natin yan. Na ito ang magdadala na naman sa Pilipinas sa international news. Hindi yung mga nakawan, kupitan sa airport. Nangyayari yan. Kahit nga ho doon sa amin sa Amerika. Ay, nako. Nakakainis nga doon sa amin. Nakakainis talaga. Nangyayari din yan. Pero, yung lunukin mo ang pera, dollar. Dollar yun ang matindi ron. Ano? Dollar. Yun talaga. Maglalagay talaga. Hindi lang tayo balita, kundi nga yung sinasabi nating oddity. Kakaiba. Baka sabihin nga ng mga kano, hindi lang ng mga kano. Sino pa? Pati ng mga kana. Pati kano. Baka sabihin nila, tingnan mo nga naman ang mga Pilipina, ang mga Pilipino. Pwedeng sumali sa peryaan. Hindi ba?
Pangginis to. Kaya ang sabi ho ni Speaker Romualdez, nakaka-strike 3 na daw itong si OTS chief. Kawawa naman si Yusek Mga Plasca. Samantalang pero sabi nga natin kumbachero, yan talaga sa gobyerno meron tinatawag na command responsibility pero babalikan ko kayo, Speaker. Nakakagalit itong ginawa nitong taga-OTS na to. Nakakagalit yung ginawa niyang pagkain, hindi naman lang iniluwa yung dollar. Ngunit nalimutan na ba natin, Speaker, yayaman din lang na tinatalakay niyo ang budget ng DOTR. Ang kahihiyan at perwisyo, hindi lang kahihiyan. Yung perwisyong monetary. At happy sa isip ng ating mga kababayang na biktima. Mga pasahero, bata, matanda, may ipin o wala. Yun ba nalimutan na natin? Dapat, Speaker, inungkat nyo rin yun inungkat nyo rin yun, Mr. Yayaman din lang. Wag yung current news lang. Kasi malilimutin tayo mga Pilipino Balikan natin yun. Nitong nakaraan lang yun. Kailan lang yun? Taon lang na to, Speaker. Sabihin nyo sa kanila, mag-resign din kayo bago ko aprubahan yung budget. Ano, Speaker? Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba yung Speaker yung binanggit? Ayos ba yan? Ayos ba yan? Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Beno, ang tunggak na oras. Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga, kumbatsero. Umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 26 ng Setyembre 2023. Sa ulo ng ating ACS Balita, COMELEC DOJ nagsanib pwersa para labanan ang vote buying sa barangay at SK elections. Katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo umarangkada na. Pangamba na makapasok sa bansa ang Nipah virus, pinawi ng isang health expert. Office of the Vice President naubos ang 125 million confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Hindi. OTS Chief pinagre-resign ni Speaker Martin Romualdez. At lola at apo patay sa sunog sa Eastern Samar. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Alas 6:24 na ang oras ngayon. Pumasok sa kasunduan ng COMELEC at DOJ para sa kontra-bigay program kaugnayan ng barangay at SK elections. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, makikipag-ugnayan ng COMELEC sa DOJ at sa mga attached prosecution agency nito para tugunan ng anumang election offense, partikular ang vote buying. Naniniwala po si COMELEC Chairman George Garcia na matatakot ang mga magtatangkang bumili at magbenta ng boto sa eleksyon. Naputol ang 11 magkakasunod na linggo na oil price hike makarang magpatupad ng rollback ang mga kumpanyang langis epektibo ngayon. Kailan? Ngayon! Gayunpaman, katiting lang ang naging rollback sa presyo ng gasolina diesel na umabot lamang ng 20 centimos kada litro habang 50 centimos naman ang ibinaba ng kerosene o gaas.
6:25 ang oras ngayon. Diyos Baka may maray na. magalit, ha? Baka may magalit. Walang magagalit, ha? Oo. Hindi sa inyo yan, ha? Oo. Walang may Walang- ownership niyan, ha? Walang may copyright yan. Alas 7:30 na po ng umaga. Mamaya! Akala ko ngayon pa rin. Mamaya, 6:25 pa lang ngayon. Pinagre-resign ni House Speaker Martin Romualdez si Office for Transportation Security Administrator Mau Aplasca dahil sa pagkabigo nito na pigilan ang mga iligal na ginagawa ng kanyang mga tauhan sa NAIA. Ayon kay Romualdez, kung hindi kusang magre-resign si Aplasca alinsunod sa prinsipyo ng command responsibility, ay haharangin niya Ayan na, nako. ang approval ng budget ng OTS. Ayun. Wala na. Ganun na yun. Ano? Wala na. Wala na. Last day na ni Aplasca ngayon kasi last day na bukas ng budget eh. Oo nga. Ano? Malamang. Wala na. Maliban na lang kung may kakausap kay Speaker at magmamakaawa. Oo, Sabi niya, pwede. Ano? Oo, may Diba? sabihin, okay yan, maayos yan. Maayos Ang naman hindi tao naman yan. talaga maayos ay yung mga dollar-eating personnel sa OTS. yun. Sino ba naman talaga ang mag-aakalang may gagawa niyan? Oo, Diba? kasi Bizarre. Diba talaga? hindi mo ma-imagine eh. Talaga. Paano mo namang ma-imagine na gagawin ito na isang tao? Oo. Nang hindi po na isang OTS na isang tao. Sino nga kumakain ng dollar kahit nga ba kung sino dyan eh, kahit mga hindi OTS eh. dollar eating person. Pambihira Ay, pati. nako. Alas 6:26 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na babudiha. Gising na ba kayo? Naubos daw po sa loob lamang ng 11 araw ng Office of the Vice President ang 125 million pesos confidential fund nito noong isang taon. Ang tindi, no? Ito po ang ginawang pagbubunyag Nino? ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Kimbo sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Commission on Audit. Sinabi ni Kimbo na maski siya ay nagulat. What? Ganun. Oo. Paano, Maski daw siya, paano? what? Ayun. Maski daw siya ay nagulat na Giselle, hindi 11 milyon. 11 araw. 11 araw. 11 araw. Hindi ito. 11 milyon kada araw ang gastos. Dahil 11 times Dahil 11 eh. kaya naubos daw yung 121. 125. 125. Oo. Ang tindi nga namang gastusan nun, ano? Matindi, Yung confidential fund in 11 days, 125 million simot ng Office of the Vice President. Ang binanggit nga lang ng COA kahapon dyan, legal, pero kasi nga confidential fund. Pero pinagpapaliwanag pa rin nila dun sa how the OVP spent dapat. the money. Pero where is the money? Pero ang kino-question ni Congresswoman Stella Kimbo ay ang COA. Hindi ang Office of the Vice President. Kasi ang nakasalang kahapon yung COA budget. Sinasabi, bakit nagkaganito? COA! Bakit nagkaganito? Tinanong muna niya, totoo ba na 19 days? 19 days as reported? Hindi po, ma'am. Ano ang totoo? Ang totoo po 11 days lang. Pero dapat yan ay tinanong dun mismo sa OVP. Sa OVP. Nung sila ang sumalang sa budget. Hindi, nangyari dun sa budget deliberations ng OVP. Tapos na ba? Tapos na. Hindi, yung plenary. Sa plenary, hindi pa. Tatapusin pa Mukhang lang. bukas Pero, ngayon yata yung plenary ng... ayan, yung mga question dyan sa plenary. Sa plenary. Pero doon sa committee level, wala. May pinatayan nga ng mic yung mga nagtatanong dun eh. So, ito ang the best time para magtanong. Yan, Ang confidential fund, intelligence fund, kung talaga yan, hindi, kaya nga confidential eh. Hindi dumadaan sa regular audit. Pero may paraan po para yan na-audit pa rin. Para ma-check. In fact, kahapon kumbachero, binanggit na may deadline ang OVP, ang COA, para ma-submit nila yung report dun sa confidential fund. Kasi nag-submit pala ng dokumento ang OVP sa COA
within 15 days, nung tinawagan nila nagpadala sila ng audit observation memo. Ayun, so nung nag-submit na gano'n, sabi ng COA, ano to? Paliwanag nyo to within 15 days. Yun yung sinasabi ni Ombudsman Sabi ni Ombudsman, yung audit observation report na iyon ng COA, hindi dapat ipinapublish yun kasi yung initial nila. Kasi meron pang may sagot pa dapat. May sagot pa. Isasagot, may papaliwanag yun ng agency. Ngayon, binigyan po ng 15 days ang OVP ayon sa report na narinig natin, Kumbachero. Nag-submit ang OVP within that required 15 period. Pero ang tanong ngayon, anong sagot na doon? Ang sagot, anong final findings and recommendations ng COA? Ang sabi ng COA kahapon, hintayin nyo, by November 15, tapos na. Sa dami ng aming sinasaliksik ng mga agencies na may confidential budget ngayon, funds, natambakan kami. November 15. November 15, ano pa lang ngayon? Setyembre pa lang ngayon, ang tagal. Matagal. Kaya matagal. Tapos na budget nun. Tapos na talaga. Pero may utang sa atin ang COA. Ipaalam nila sa publiko kung ano yung final na findings nila dun sa ayon sa paliwanag ng OVP. Ayun. 6:31 ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Malabong makalusot sa Pilipinas ang nakamamatay na Nipah virus na kumakalat ngayon sa southern India. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ranjin Solante, walang dapat ikabahala sa virus dahil kontrolado na ng India ang outbreak. Buti sinabi na ng India na kontrolado nila. No? Isang araw, hindi Ba't ba kasi hulugang maglabas na report itong India? Saan saan lugar galing? Sa India. Ayun nga. Hulugan. Alas 6:31 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Patay ang isang 83 anyos na lola at ang kanyang 25 anyos na apo matapos na matrap sa nasunog nilang bahay dyan sa Borongan City sa Eastern Samar. Kinilala mga biktima na sina Lourdes Abobo at apo na si Lloyd Alec Legion. Batay sa report, dakong alas 3 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa bahay ng mga biktima sa barangay Tamoso habang sila ay mahimbing na natutulog. Malaki na ang apoy at binalot na ng usok ang kabahayan nang magising ang mga biktima ngunit hindi na nakalabas sa nasusunog na bahay. 6:32 ng umaga, susunod! Tito Boy! Ano ba ang sagot ng mga negosyante sa tanong ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung ano ang tingin nila sa ekonomiya ng bansa? Confidence to. Confidence itong pinag-uusapan, Kumbachero. Hindi confidential fund. Ano ang business confidence, Kumbachero? Dito sa Pilipinas. At susunod! Dito mo! Ano ang update kay Medusa? Si Medusa. Ang anak ni Suma. Ayan. Na umatake dyan sa computer ng PhilHealth. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 6:33 ng umaga. This ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, Kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil by double tanggaling formula. Kaya tanggal ang sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa hindi kagandahang balita, 6:39 ng umaga, bumagsak ang kumpiyansa ng mga negosyo sa bansa sa ikatlong quarter ng taon. Sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba sa 35.8% ang business confidence noong Hulyo hanggang nitong Setyembre.
mula sa dating 40.8%. Malaki ibinaba, kumbatsero, mga 5 percentage points ito. Sinabi po ng Central Bank na bunsod ito ng bumababang sales at demand ng publiko sa mga produkto at serbisyo. Resulta naman ito ng mga nagdaang bagyo at iba pang seasonal factor, mataas na presyo ng raw materials at production costs, mataas na inflation at interest rates at paghina ng piso kontra dolyar. Samantala, nanindigan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na hindi ito magbabayad ng 17 milyong piso o 300,000 dolyar sa mga hacker matapos na atakihin ng Medusa ransomware ang kanilang system. Ayon kay PhilHealth Finance Policy Sector Spokesperson and Senior Vice President Israel Francis Pargas, sa halip magbayad ng ransom ay sinisikap ng kanilang mga eksperto na ma-restore ang system hanggang sa araw na ito. Alas 6:40 na ang oras ngayon. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Iniimbestigahan na ng National Security Council ang itinambak na mga patay at durog na corals sa Sandy Cay 2 malapit sa Pag-asa Island. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, kailangan din muna nila itong beripikahin para hindi sabihin ng China na gumagawa ng political drama ang Pilipinas. Pinapayuhan po ng Malacanang ang publiko na magsuot pa rin ng face mask kontra air pollution. Hindi na sa COVID, kundi sa pollution. Ginawa ng Presidential Communications Office ang rekomendasyon matapos ngang mabalot ng smog ang Metro Manila dulot ng maitim na usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Halos 250 lugar ang tinukoy ng PNP bilang areas of grave concern kaugnay sa nalalapit na barangay at SK election sa Oktubre at 30. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, ang 246 na areas of grave concern ay ilalagay sa red category ng election hotspot list. Karamihan ay nasa Bicol, Eastern Visayas at BARM. Alas 6:41 ang ating oras. Masantos siya kabwasaned sa kayo namin. Nagbangon gila. Naaresto na ang suspect sa pananambang kay dating Pangasinan Governor Amado Espino Jr. noong 2019. Si Arnulfo Cerezo Alipio alias Anong ay natiklo sa kanyang bahay sa Nagilayan, Binmaley. Itinuturing itong most notorious criminal sa naturang lalawigan. Ano pangalan, Gambachero? Yung suspect. Si Cerezo, Arnulfo Cerezo Alipio, alias Anong. Arturo Cerezo Alipio. Arnulfo Cerezo Alipio. Matindi pala yan. Napaigtad si Ricky Alipio. Nasa Alaminos pa naman si Ricky Alipio. Andyan lang sa Binmaley. Sa Binmaley naman. Taga Binmaley, Pangasinan. 6:42 ng umaga, kinasuhan ng obstruction of justice ng PNP ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Caraga Police Director Brigadier General Kirby Craft. Nandun na pala si Kirby Craft. Nag-ugat ito sa pagharang ng grupo sa mga pulis na magsisilbi sana ng arrest warrant sa SBSI community sa Surigao del Norte. Yan. Naku, matindi yan ang yung gagawing investigasyon ng Senado. Diyan sa anong pangalan ng grupo? Socorro Bayanihan. Oo, dahil ang mga miyembro nagrarally, kumbachero. Ang sabi nga ng mga miyembro, baka naman pwede dito kayo mag-rally, mag-imbestiga. Doon gawin yung hearing. Kasi ang sabi nila, pamasahe pa lang, hirap ng lumos ng Maynila. Oo, pero ang iniimbita lang naman yung ilang leader. Mga leader. Lalo na si Senyor Aguila. Ayan. Aguila. Alas 6:43 ang ating oras sa ating sports. Gumawa ng kasaysayan ang Pilipinas Under-17 squad matapos sumikwat ng ticket para sa 2024 AFC Women's Asian Cup. Binigo ng mga Pinay ang host Vietnam sa huling laro sa second round ng qualifier sa Hanoi, Vietnam, 1-0. Ang goal ni Isabella Preston sa second half ang sumelyo sa final spot ng Continental Tournament sa Indonesia sa susunod na taon. Bukod sa Pilipinas, umabante rin sa Asian Cup ang Japan, North Korea, China, South Korea, Thailand, Australia at Indonesia. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Ngayong araw na to, mga kababayan, ay isasalang po sa Commission on Appointments si Health Secretary Herbosa. Si Health Secretary ngayon. Ted Herbosa ngayong araw. At nakaabang daw po, nakaganon daw po yung, yung ibang senador at congressman na gustong sakmalin si Secretary Herbosa. Ganon? Ba't naman? Ba't nyo naman sasakmalin? Actually, hindi naman literal na sasakmalin. Inaabangan kasi kung saan nakasakay. Ayan. Kung anong gamit na sasakyan. Kung anong gamit na sasakyan ni Secretary. Ay, mahilig daw kasi talaga sa sasakyan, si Secretary. Ganon? Lalo na sa bulletproof na Land Cruiser. Oo. Tapos, Secretary, totoo ba yon? Secretary, totoo bang may Mercedes-Benz ka din? Aba, tingnan mo nga naman. Ay, sa bagay. Kung, sisiw naman na yung Mercedes-Benz. Lalo na kung sa isang matagumpay na manggagamot. Doktor. Ano bang klaseng doktor siya ba isang Cirujano? Siya ay mukhang hindi siya Nagulat kayo, no? Akala yung pong Cirujano surgeon. Surgeon. Parang si Doc Tony Liachon, isang surgeon. Si Dr. Tony Liachon ba yung Cirujano? Cirujano siya. Ganun ba? Ang alam kong Cirujano kumbachero na kaibigan natin, si Dr. Alfred Tan. Si Doc Alfred Tan. Neurosurgeon pa yun. Bumibiyak ng ulo yun. Talaga. At kung maglagari ng ulo yun, gano'n na lang. Parang sa kwento pa lang ang sakit na. Pero kaya wag kayo bungo ang nilalagari noon. Alam niyo, pagka nakabidahan niyo yung mga Cirujano, hindi siya madaling trabaho, pero sabi nila napaka-fulfilling daw kung bachero. Lalo na kung bibiyakin mo yung dibdib. Nako. Yung mga nag-bypass, heart bypass. Heart bypass. Lagari yan kung bachero Di ba nilalagari yun? Ano ba gamit doon? Yung lagaring bakal o lagaring kahoy? Palagay ko lagaring kahoy. Aray ko. Isipin mo kung hindi tumalab yung pampatulog, Tapos medyo mapurol na pala yung panlagari. Ay, kumuha ka ng pako niyan. Naku po, inang. Pambirang pati. So, yung mga doktor na nanonood at nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyo. Alam nyo, kayo ay napakalaki ng papel nyo sa buhay ng mga Pilipino. Ang gusto nating higit na batiin ay yung mga doktor na hindi nanlalamang sa kapwa. Ayan, talaga. Yung talagang yung hindi hanap buhay, kumbachero. Kundi calling, pagtulong sa lalo na sa mga nangangailangan. Ayan. Good morning, doctors. At magandang umaga rin po sa mga bumibiyahe, mga konduktor na nakikinig po sa atin. Good morning. Huwag niyong dadayain ang inyong mga pasahero. 6:48 ng umaga, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 7. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1 para sa damit na ka-blue. Come on! Ay, magpapasalamat lang tayo kumbachero sa lahat ng mga nanood sa ating panayam. Kay exclusive to. Kay San Miguel Corporation's head
Ramon S. Kay Ang, Boss RSA. Maraming salamat. Napakadaming nakapanood nito. At magpapaalala lang tayo doon sa mga nangungopia naman, yung mga nangungupit ng video, pwede nyo namang gamitin. Kaya lang ay lagyan nyo lang ng courtesy sa may-ari, ano? Pwede naman yun. Gusto nga nating lumaganap yung mga words of wisdom. Mga importanteng sinabi ni Boss RSA. Halimbawa, tungkol lang doon sa buhay, yung practical na pagtanaw sa buhay. Sabi niya, yung binanggit niya uli yung, tingnan mo, sabi niya, yung ibang tao dyan, nakatira sa mga barong-barong, nakatira kung saan-saan, nakasignature na damit, sabi niya, nakasignature na bag, may aso pang maliit. May hila-hilang asong maliit. May hila-hilang asong maliit. Sabi niya, sa mga anak daw niya kumbatsero, hindi pwede yan. Mag-aaway kami dyan. Sabi niya gano'n. So mismo sa anak niya ay ibinabawal niya. Sabi niya, I do not allow them to be going around na magyabang na hindi ko sila pinapayagang lumakad-lakad at nagyayabang, nagpapasikat na kung ano-ano sinusuot at kung ano-ano dinadala. Imagine ito pong mamang ito, ayon sa report ng Forbes magazine, may nasa $3.4 billion. Dollars so yan, ha? Dollars. Di kung halimbawa 3 na lang times 50, mga 150 billion pesos. Pwede pong magpatayo ng bahay ito ang material pera eh. Ang lamesa gawa sa pera, ang poste gawa sa barya. Dollar pa. Ganun kadami yung pera niya. Pero tingnan niyo siyang magturo sa mga anak. Dapat ganun talaga. Hindi po ba, mga kababayan? Sabi niya kumbatsero, dapat turuan mo ang bata, ang anak mo, habang bata pa. Habang bata. Sabi niya, kailangan itinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Kasi nga, pagtanda na, ang hirap ng baloktotin yan eh. Parang kawayan. Ay, may mga kilala tayo eh. Kahit wala na. Hindi sa sa ordinaryong pagawaan ng kumbatsero. Halimbawa sa newsroom. Ito, bibigyan ko lang halimbawa to. Newsroom o kaya bakery o kaya ay patahian. Pagka yung mga matatanda na doon, ang tinuruan mo ng mga bagong style. Ito, ganito ang mga bagong pamamaraan ngayon sa baking. Alam ko na yan. Alam ko na yan dati eh. Ganun kaagad. Doon pa lang sa attitude, magkakatalo na kayo doon eh. Adi lalo pa doon sa itinuturong bago. Kasi nga, kung meron siyang hindi niya tinatanggap kung ano yung tinuturo, ay talagang resistant siya. Hindi niya ma-absorb, hindi niya makukuha yun. Pero kung ituturo mo yung tama sa bata, habang bata pa, habang mura pa ang gulang, makakalakihan niya na biblical naman yan kumbatsero, di ba? Sabi nga sa Biblia ituro mo ang daan na dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda hindi niya ito malilimutan. Kaya grabe itong nag-viral to kumbatsero eh. Meron nga siyang isang, bago lang natin tawagin si Sir Robert Mendoza ng Alliance of Health Workers, meron siyang sinabi kumbatsero. Pinalaki daw niya yung kanyang mga anak na meron silang laging baon papuntang eskwela, yung kakainin nila. At wala silang binibiling kung ano-anong kalulokohan na burloloy para mas matuto. Wala daw pera. So may lunch box na dala? May lunch box yung ano kaya yun? Tupperware kaya yun? O yung mga dating pinaglalagyan ng ice cream? Ang pinaglalagyan ng baon? Palagay ko, kung ice cream, Magnolia. San Miguel din. Magnolia yan, malamang. Ganun po. Napakayaman nito. Ganun niya pinalaki yung anak niya. Kaya yung iba nga kumbatsero naluwas lang ng Manila, hindi mo na makausap ng maayos eh. Yung iba nga napunta lang ng New York na isang araw islang na isang araw pa lang islang na kumbaga malaki agad ang ipinagbabago, pero itong taon to napakababa ng simple nga. At di ba nung nakita natin kumbatsero nakasinelas lang kanyang opisina. Pero yung bang total nabanggit mo si RSA, tuloy ba yung proposal nila na gumawa ng elevated EDSA? Yung bakal dyan sa meron siyang proposal at mukhang mag-uumpisa na sila ng feasibility, kaya lang it still depends
on the government. Ayun na nga. Bakit kung yun ay PPP. private initiative, walang gastos ang gobyerno, ay bakit hindi? Dapat. Sa sobrang tindi ng problema natin diyan sa EDSA. Totoo yun, kumpatsero. Sa ibang pagkakataon, kakausapin uli natin si RSA. Oras po natin, 6:57 ng umaga. Standby lang kay Ginoong Robert Mendoza. Kaugnay po ito ng CA deliberation kay Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. At doon po sa mga nagtatanong, sino susunod nating i-interviewin sa Tune In kay Tunying live? Abangan! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Sa 2x2 sa DZRH. Oy, doon po sa mga gustong magkapera dyan sa Pasay, ang ating malakas, ang ating Santa Claus na si Sherwin Alfaro ay nandiyan sa Barangay 193 Pildera 1. Ayan, sa mga taga Barangay 193 Pildera 1, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at andyan na mamimigay ng limpak-limpak na salapi. Ayan, si Ninong Sherwin. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Kinumpirma po ni Secretary Dong Mendoza ng Malacanang na isasalang po ngayon sa makapangyarihang Commission on Appointments. Ito pong si Health Secretary Ted Herbosa, ang kontrobersyal na si Secretary Ted Herbosa. Meron nga ba siyang pending case sa Ombudsman? Meron pa ba siyang perpetual disqualification from public office? From holding public office? Yan po yung isa sa mga inuusisa ng CA. At alamin din natin ang damdamin ng mga health workers. Nasa linya po natin ang presidente ng Alliance of Health Workers, si Ginoong Robert Mendoza. Magandang morning, Sir Robert, si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, magandang umaga, Katunying at saka Jerry at sa mga taga-subaybay na ating programa. Nako, medyo masama ang linya. Yung linya nyo. Naka-comeback, ano bang ang gamit nyo? Cellphone? Opo, naka-cellphone po ako, Katunying, at nasa ibang bansa ako, kaya mahina ang signal dito. Naka-Viber pala kayo. Naka-Viber. Anyway, okay naman, naiintindihan naman namin. Meron daw pagkilos yung Alliance of Health Workers ngayong araw na to. Totoo ba? Sa abroad pala kayo? Yeah, Katunying, actually nung in-interview ako ng ating mga kasama sa media, may plano kami, ay sinabi ko is may plano kami sa pagkilos kayong araw na ito sana at pag-uusapan pa ng mga leader. Subalit, maraming magkasabay ng mga activities, possible baka maglabas na lang kami ng aming press statement para doon sa kanyang appointment na isasala ngayon sa CA. At alam naman natin na matagal na natin kinukundina na itong masama tayong karanasan kay Secretary Herbosa nung USEC pa siya, dahil alam natin na utak ito ng privatization. Siya yung unang-muno para isa pribado ang Philippine Orthopedic Center at abolition ng Fabella. At yung karanasan na ito ay hindi talaga natin makakalimutan dahil sa pagkilos sa mga mamamayan kasama ang ating mga health workers ay hindi ito natuloy na may sa pribado ang POC. Pero ang nakakatakot lang dahil alam natin na ganoon ang kanyang mga plano na isa pribado ang mga papublikong hospital. Marin nating kinukundina na talagang mamuno siya bilang Secretary of Health. Yung po bang inyong statement na ito ay ipapadala nyo as a position paper or formal position to object the confirmation of Secretary Herbosa? Napadala nyo ba yan sa CA? Actually, Katunying, nung pag-upo pa lang niya, naglabas na tayo kasi nagulat ka tayo kasi sa tagal ng panahon na walang Secretary of Health, nandiyan naman Secretary Task Force COVID, pero nagulat tayo kaya naglabas tayo ng press statement, kaya ito pa rin yung aming ilalabas para sa araw na ito. Hindi, kasi ang tanong ko nga, yung official, kasi yung press statement ay iba yun
nagsalita kayo sa publiko, sa media, pero kung nag-register ba kayo ng opposition ninyo sa official dun sa Commission on Appointments, kung hindi niyo po ipa-file yun, baka po hindi ma-consider yon. Kasi yun ang pag-usapan namin ngayon, Katonying, baka pwedeng maihabol po. Ayun. Kung po, alas 10 ang confirmation hearing. Sana makahabol. So ang pagtutol ninyo ay yung pagpupush niya ni Secretary Herbosa ng privatization ng mga government hospitals. Yes po, Jerry. At the same time, dahil budget deliberation for 2024 na budget, wala siyang plano din na itaas ang sahod ng mga health workers. Kaya isa rin ito sa mga complaint natin. At the same time, yung sinasabi nga ni President Marcos na maibigay na yung mga health emergency allowances ng mga health workers, hanggang ngayon wala pa rin pong nangyayari. Kaya yung sinasabi nilang kasama kami sa election ban, yung pagbibigay ng mga benepisyong ito dapat hindi kasama dahil alam naman natin na mga years ito. At the same time, local election lang naman ito at dapat magkaroon ng exemption yung ating mga health workers sa usapin ng mga benepisyo. Oo. So doon sa naging trabaho lang niya as USEC, pero doon sa kanyang qualifications, saka sa kanyang credibility and performance, may question ba kayo doon? Yes po, kasi alam natin na doong una naglabas tayo dapat pro health worker, pro people, yung ating magiging Secretary of Health. Pero alam naman natin sa panahon ng pandemya na legitimate naman yung ating mga panawagan para doon sa mga safety, protection, and welfare ng mga health workers. Pero naglabas siya ng statement na binabati ko yung mga health workers ng mga bagong bayani, pero maliban doon sa mga nagrarally. Kasi yun yung natin, kasi dapat hindi ganoon ang kanyang statement, kasi para ang amin namang panawagan ay legitimate naman. Bakit mo kami iniitsapuera doon sa usapin ng mga bayani sa panahon ng pandemya? So para matagal na pala yung love affair ninyo ni Secretary Herbosa. Opo. Okay, matanong ko lang, kayo po ba saan nagtatrabaho sa gobyerno? Formerly, dati po ako nasa Philippine Children's Medical Center. Pero ngayon nag-full-time na po ako bilang presidente ng Alliance of Health Workers po. So hindi na po kayo health worker ngayon? Opo, at yung Alliance of Health Workers kasi Katonying, samahan ito ng mga health workers, employees union association sa mga nasa DOH Hospital at iba pang mga pampublikong hospital po. Baka si Secretary Ted Herbosa medyo allergic o naaalibadbaran sa mga left-leaning organization. Yung po bang Alliance of Health Workers, para ba kayong kagrupo ng mga makabayang black gano'n? Ayun, mga gano'n, oo. Kami po kasi bilang mga organization ng Alliance of Health Workers, kasi may non-government organization, pero kami rin yung tumitingin sa kalagayan ng ating healthcare delivery system, kasi kung walang ganitong mga organization, baka mamaya ang ating mga pampublikong hospital ay maging may isa pribado lahat po. Kaya tayo yung mga organizations na tumitingin kung paano ibigay yung ating mga pangangalaga sa ating mamamayan, at the same time para sa ating mga health workers, both public and private. Maganda po naman yung intention, pero babalikan ko po yung tanong, are you in any way in alliance with Makabayan Black o mga left-leaning organizations? Hindi po, kasi kami ay independent at the same time matagal na rin kami organization, kami ngayon nagtulak para maisabatas yung Magna Carta Public Health Workers. Kaya ito pa rin yung aming stand. Kami po yung lumaban para maisabatas ang Magna Carta Public Health Workers. Wala po noong 1992. Opo. So pero ayaw ni Secretary sa mga rally, sabi mo? Opo, allergic yata siya dyan. Kaya, baka nahaharangan ninyo yung sasakyan niya pag papasok sa opisina. Possible po siguro. Po. Kasi lalo na yung issue noon ng privatization ng orthopedic, talagang nandoon kami sa harapan ng Department of Health halos linggo-linggo. Baka umihiga kayo sa dadaanan ng maganda niyong sasakyan. Opo. Sir Robert, mag-ingat po kayo at good luck. Ibalitaan nyo kami kung mabubuo pa yung desisyon ninyo
na mag-file ng opposition officially. May oras pa naman kayo. May Opo, 3 oras pa kayo humigit kumulang para po mag-draft ng inyong position paper. Maraming salamat. Magandang umaga po. Okay po, maraming salamat Katonyeng at ka Jerry po. Mabuhay po kayo. Katonyeng at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Ahoy! Tingnan mo nga naman si Danny and Shirley Ramonida ay nakatutok. Nakatutok? 24 Oo, oras. 24 oras. Lagi daw nakatutok sa 2x2 at hinihintay yata ang Malakas promo Aba, na magawi malapit na. sa kanilang lugar. Si Colonel James Brillantes binabati lang ng happy birthday. Si Attorney Mikey Rosales ng Office of the President, Special Project Unit San Miguel Corporation. Greetings from retired General Charles Calima and James Brillantes. Si Danny Halili, kumbachero, si Assistant Chairman Danny Halili ng PAGCOR ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Boss Danny. At tayo dyan. tinatanong nitong si District Engineer Magiting Cruz ng Bohol kung kailan daw ba makakarating sa Bohol yung Malakas promo natin. It's Ampere. Sabi niya Ampere. Pati yung mga taga Quezon. Si Chito Paz, Engineer Chito Paz, wala daw bang Malakas promo doon? Oo nga, tanongin niya na, Het, papayagan mo bang mag-out of town si Sherwin? Si Sherwin? Garahin mo na yung intro ng Malakas promo natin, Het. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, where are you? Sherwin! Yes, Anthony, Jerry, andito tayo ngayon sa may Bilderas dito sa Pasay City. At dito nga naniniwala tayo sa kasabihan. Ano to? 14 for sale. At T4? T4 ba? Sopas 12, champurado ulam ng mga pinaniniwalaan ni nanay ito. Pangalan mo, nanay? Aling Mila po dito sa Caldera po. Mila Montero po. Mila Montero. Ako, napapakinggan ko. Ayun, may radyo pala siya. Ayun, nandun sa kilid. Ayun. Napapakinggan natin yung DZRH. May transistor radio. Lagi ba kayo nakikinig sa DZRH? Opo, araw at gabi. Sino paborito announcer po? Si Anthony Taberna at saka Jerry Baha po. Anthony Taberna, Jerry Baha. Bigyan natin ito ng malakas ang 1,000 pesos. Yes. Congratulations. Ilang taon na ba si... marami. Ilang taon na ba si Nanay Mila? Nanay Mila. Ito si Nanay Mila. Ilang taon na po kayo, Nanay Mila? 77 po ngayon. Aba, batang-bata. 78. Lakas pa. Ayos, pa kasing edad ni Nanay Benny. Pwede po bang mangutang diyan sa inyong karinderya? Opo, tikman niyo ang champurado namin at napakasarap. Binabalik-balikan po. Dosi lang po. Dosi lang. Mukhang masarap yun. Hindi ba kayo lugi? Hindi ba kayo nalulugi? Mura naman. Po, tama na po yun sa mga kapitbahay po. Ayun. Para lang matikman po nila. Galing. Pansit po. May pansit din? 25 po pansit. 25? Tinan mo nga naman. Masarap yung pansit, inuulam sa kanin. Nanay, ano? Opo. Ayan. Tapos ano pa, meron pang isa dun eh. Ano pa ba tinitinda nyo dyan? Champurado, pansit? Ito po, may gulay po. May gulay din. Ay, magkano naman po isang order niya ng gulay? 25 din po. 25 din. Ayos na, ha? Isang order ng gulay. Tapos ang isang kanin, magkano? 1 cup po of rice? Isang cup. Rice po? Magkano po? 12 po. 12. 12. Pag-kilo po gamit ko.
Tingnan mo nga naman, Nanay, bakit sabi niyo pwede kaming mangutang? Pwedeng mangutang dyan? Opo, kayo pa. Nakalagay po kasi doon sa... po kayo dito, nakabukas po si Aling Mila. Nanay, po sa Nanay. bungad hanggang sa dulo ng Pildera, kilala po si Aling Mila. Wala ba kayong... Dito po sa detachment. Ang aming po, detachment. Nanay, wala po ba kayong wala kayong dito po, sir. Wala kayong tindang lechon? Ayan po sa gilid po. Ayun. Sa may computador. Ayun po. Wala, may lechon ho kayo? Detachment. Ayun, tinuro yung street niya talaga. Aling Mila, wala ba kayong tindang lechon? Ay, wala po. Ano po yun? Pang-almusal lang po. Sayang. Kung may tinda kayong lechon, labanan natin yung Aling Mila's lechon. Salamat po, Nanay. Thank you. Salamat po. Hindi po kayo makakalimutan. Ay, thank you so much po, Aling Mila. Hindi rin po namin kayo makakalimutan dahil pauutangin nyo kami kahit may nakasulat sa likod nyo na bawal ang utang. Ayan. Ang laki-laki. God bless. Thank you po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kayo din po, Nanay. Huwag po kayo magkakasakit. Apo. Salamat po. Ingat po. So Jerry, Anthony, halos maluha-luha itong si Nanay Mila. Kung may Milas Lechon, ito naman may Milas Sampurado. Ayun. Pangtapat yan doon. Kaya naman sa mga nais na manalo ng 1,000 pesos, sumutok lang na malakasan dahil kayo ang number 1 sa puso ng Deezer H at kayo ang nagpapa-number 1 palagi sa aming himpilan dahil sa latest Kantar and Nielsen survey, number 1 ang Deezer H. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat. Aris number 6, serving battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, ang sarap ng Sampurado! Ayan na, woo! Yung gatas, Uy, laban tuyo dyan, o dilis. Kakagutom. Ang mga kumpasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 19 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Floating barrier ng China sa Baho de Masinloc tinanggal na ng Coast Guard. Ilang transport group umalma sa kakarampot na oil price rollback. PhilHealth tiniyak na hindi na kompromiso ang private information ng kanilang mga miyembro dahil sa hacking. Lalaking amo ng minaltratong kasambahay ikinulong na rin sa Senado dahil sa pagsisinungaling. 10 residente sinugod sa ospital dahil sa ammonia leak sa isang planta ng yelo sa Taguig. At pagsabog sa parking area ng NAIA, isolated case lang daw ang gulo ng inside job. Sinisilip na ng mga investigador. Ano? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... 7:20 na ng umaga, detalye ng balita sa aming pagbabalik. This time check. at Jerry Baha.
Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Alas 7:25 na po ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, inalis na ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ayon kay Coast Guard spokesman for WPS West Philippine Sea Commodore J. Tariela, iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos kagabi ang pagsasagawa ng special operation para rito. Malinaw anyang labag sa international law at soberenya ng Pilipinas ang pagbabakod ng China sa Scarborough Shoal. Sinabi ni Tariela na bukod sa delikado ito ay pinagkakaitan din ng karapatan ng mga Pilipino na makapangisda sa sarili nating teritoryo. Samantala, inakusahan naman ng China ang Pilipinas ng trespassing sa Scarborough Shoal. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin. Sino yan? Wang Wenbin. Naglagay sila ng floating barrier para pigilan ang iligal na pagpasok ng mga barko ng BIFAR sa Bahura. Sinabi ni Wang na ang aksyon nila ay nakabatay sinasaad ng international law at maituturing itong professional. Muling iginiit ni Wang na sa China ang Baho de Masinloc at ito'y kanilang daw lang pinoprotektahan laban sa mga trespasser. Yun, galing. Pumalag ang ilang transport group sa kakapiranggot ng oil price rollback na hindi man lang umabot sa piso kada litro. Ayon kay Modi Floranda ng Piston, masyadong mababa ang ipinatupad na rollback sa gasolina at diesel kung ikukumpara sa sunod-sunod na big-time oil price hike. Sinabi po ni Floranda na hindi naman nila naramdaman ang kakarampot na rollback sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Samantala, nagbabala ang Department of Energy na tataas muli ang presyo ng langis dahil sa desisyon ng Russia na itigil ang pag-export ng langis. Alas 7:27 ang ating oras, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na walang nangyaring leak matapos na mahak ang kanilang computer system. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Dr. Ish Pargas, tagapagsalita ng PhilHealth, na walang nakompromiso sa personal information ng mga miyembro. Ito'y kahit humihingi ng 300,000 dolyar o 17 milyong piso ang mga hackers kapalit ng data na kanilang ninakaw at hindi ilabas sa publiko. Natukoy ng PhilHealth na 72 workstations ang apektado ng security incident na karamihan ay nasa NCR at head office. By today ay meron na pong ilang systems na mai-up tayo para po bumalik na po sa normal na operasyon ng PhilHealth. Mga ilang porsyento na expose? Basically po, ang na-expose po ay systems natin to include po parang yung ating website, yung pong ating member portal, tsaka po yung ating e-claims and ating collection system. But Congressman, it is good also to note na sa ating initial assessment ay wala naman pong naging leak. Pagdating sa personal information and medical information ay wala pong na-compromise. Ganon naman pala. Ayun. Yan po si Dr. Ish Pargas, tagapagsalita ng PhilHealth. Alas 7:29 na, magkasama na sa kulungan ang mag-asawang nagmaltrato sa kasambahay na si LV Vergara. Sinight in contempt ng Senate Committee on Justice and Human Rights si Pablo Jerry Ruiz na todo pagtatanggol sa kanyang misis na si France. Nauna na ring pinakontempt ng komite dahil sa pagsisinungaling. Bagsak si Pablo at ang nakakulong din niyang misis na si France sa polygraph o lie detector test ng NBI, habang pasado naman ang dalawa nilang dating tauhan na sina John Mark at John Paul. 7 dating tauhan ng mag-asawa ang nagsabing nakikita daw nila kung paano saktan ng kanilang mga amo si Aling LV na ikinabulag pa ng isang mata nito.
Talagang idinaan pa pala sila sa polygraph test, ano? Para malaman kung nagsisinungaling. Although sabi nga nila, yung polygraph isang investigating tool lamang. At hindi ginagamit o hindi ginagamit na ebidensya sa husgado. Pero sa ganitong hearing, hindi naman to husgado. Yun. Kaya dali sila. Contempt silang pareho. Pero ang maiisip mo, kumbatsero, meron pa palang mga ganitong klase ng tao. Na amo. Di ba? Yung grabe. Yun hindi, lang, kung totoo yan, may sakit yung mga yan. May sakit to, kumbatsero. Kung totoo, grabe. At dapat nilang panagutan yan. Naku po, nanang ko po. Samantala, 10 tao ang naospital matapos malanghap ang tumagas na ammonia mula sa isang planta ng yelo sa barangay New Lower Bicutan sa Taguig. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dinala mga biktima sa Pateros District Hospital matapos magreklamo ng hirap sa paghinga. Isang trabahador umano ang nade-drain sa oil pack sa planta ng biglang nagde-drain ng oil pack sa planta ng biglang kumalas ang tubo na mayroong ammonia. Agad namang sinuspindi ang klase sa kalapit na paaralan at pinalikas muna mga apektadong residente sa Hagunoy Gymnasium. Isinara rin sa mga motorista ang mga kalsada malapit sa naturang ice plant. Naalala ko lang yung si John Bailon. Si Bailon ngayon nga, ako pinagmamalupitan nito. Ganun ba? Hindi ka naman sinasaktan. Si Ate Ana. Saka si kaneni namin. Ako pinagmamalupitan ng mga yun Kasi ayaw kang pakainin. Tuwing kaya pala nangangayayat ka, kumbatsero. Oo nga, tuwing darating ako doon, naalanganing oras. Ano ulam? Sabi nga, Ate Ana, ano ulam? Hindi may sardinas ka dyan. Uwi ka ng alanganin, tapos hanap ka ng magkain. Oo nga naman. Ano ba, uwi ako ng mga alas 3 ng hapon. Tinana, ano ulam? Ay, may sardinas dyan. Sabi siguro, hindi pa oras ng hapunan. Pero ang kagandahan naman, pagka sumingit na si kaneni namin, lagyan mo na lang ang dahon ng ampalaya. Igisa mo. Akala ko, paghiwa mo na lang na sibuyas. Masarap sa sardinas yun. Susunod! Tito Boy! Sino itong dating singer, actress at politician na feeling mayaman? Pumili daw po ng halagang 35,000 na alahas. Ang binayad na cheque, talbog! Ayun. Ang detalye at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng 7:32. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:39 ang oras. Isolated case lang daw po at hindi umano dapat ikaalarma ang nangyaring pagpapasabog sa parking area ng NAIA Terminal 3 nitong weekend. Ayon kay Aviation Security Group Director Brigadier General Jack Limpayos Wangki, lumitaw sa inisyal na investigasyon na hindi terrorist act ang nangyari. Tila may nais lang daw iparating na mensahe ang taong naghagis ng Molotov bomb pero hindi pa nila alam kung ano. Sinabi ni Wangki na may mga lead na ang mga investigador kung sino ang nasa likod ng pagpapasabog sa parking area. Binanggit naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista na sinisilip na ng mga otoridad ang anggulong inside job lalo't may mga grupo manong tutol sa pagsasapribado ng NAIA. Tatanggap na ng ayuda ngayong linggo ang mga may-ari ng sari-sari stores na apektado ng rice ceiling sa bigas. Sinabi ni DSWD spokesman Romel Lopez na ang cash assistance ay pamamahagi sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Ayon sa opisyal, magiging prioridad sa payout ang may-ari ng sari-sari stores na nagbebenta ng bigas sa price cap na 41 pesos kada kilo sa regular milled at 45 pesos sa well-milled rice. May nag-message sa akin, kumbatsero, loan here. Pinaglo-loan po ako. Ayan, ito po sa SIM card yan. SIM card. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga pang-scam sa SIM card. Kahit na meron ng SIM card registration. Ayun. Ano ba nangyari? Nanong malyari, habe? Kausapin natin ang NTC.
Nasa linya po natin si Attorney John Paulo Salvahan, ang Deputy Commissioner ng National Telecommunications Commission, DEPCOM. Magandang morning, si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo, Sir Anthony and Sir Jerry, at sa inyo po mga tagapakinig po. Opo. Kayo po ba nakakatanggap pa rin ng mga ganitong message mula sa mga mga ilang mga SIM card o number? Opo, paminsan-minsan po may nare-receive po akong ganyang mga text po na tulad po nung sinabi niyo kanina, nag-aalok po ng pautang. Tapos may mga ibang po, meron pa rin po may message sa atin na pwedeng manalo. Tapos may link na napipindutin, ganon. Yung link po, Sir Anthony, Sir Jerry, hindi na po siya nare-receive via text kasi po I think late last year po or last quarter of last year, nagpalabas po kami ng direktiba sa telcos na i-disable po nila yung mga text messages na may mga clickable links. Pero yung po mga links po ngayon, nakikita po namin, nare-receive po via do sa mga over-the-top services tulad po ng mga Viber, WhatsApp, at iba pong mga social media platform messages. Hindi ho, last year pa ho ba yan? Pero ito lang lately lang may natatanggap pa ako na may mga link, attorney. Hinahanap ko nga lang kumbachero. Meron isang araw lang nakatanggap ako. Siyempre, hindi ko naman pinapansin. Pero ito. Congratulations, you win the chance to get a new iPhone 15 and 6,000 pesos in cash. Log in and deposit now to collect your bonus and more promotions. Andito po yung link. May link po. Pwede pong report po sa amin nung numero po kasi po may memorandum po kami nilabas September po, I think last year 2022. Directed po yung telcos to disable po yung mga ganyang links. Lalo na po paggaling po doon sa database po ng mga suspected fraudulent or harmful messages. Pero isa po ang sigurado dito, attorney, ito po yung nang-i-scam. Kumakuha nyo man yung number na to, ano po ang gusto nyong ma-establish? Isa po doon, kung nakarehistro po siya, ay pwede po nating matukoy kung sino po yung registered subscriber po niyan. Kung fraudulent or fake naman po yung kanyang registration, at hindi po natin talaga matukoy kung sino po yung nagrehistro po niyan, ay at least po ma-disable o ma-deactivate po natin yung number para hindi na po niya magamit po. Yun nga po, attorney, ang binabanggit po natin dito, talagang tuloy-tuloy itong mga salbahing mga taong ito sa panluloko sa ating mga kababayan. Mabuti yung karamihan naman ngayon hindi na to pinapansin, naiinis lang. Pero ito po, ibig sabihin, pero yun lang the mere fact na nakakatanggap pa tayo ng ganyan. So meron pa ring may mga attempt, may mga nagtatangka pa rin at nagagawa pa rin nila kahit na tayo ay nagkaroon na ng SIM card registration. May final na, attorney, DEPCOM, may action na tayo dito, lalo na dun sa mga nangyaring napatunayang yung litrato ng unggoy, may mga cartoon characters na nakapagpa-register. Ano na po ang final dun para malinis natin yung registration ng SIM card? Opo, tama po. Nung September 18 po, Monday last week, nagpalabas po ang NTC upon consultation doon sa technical working group kasama ang mga telcos. Nagpalabas po kami ng bagong memorandum order. Ito po ay yung guidelines for the conduct po ng processes to verify submitted information and data. Ito po yung gagamitin po ng mga telcos na proseso para po malaman nila kung may mga nag-submit ng peke o fraudulent registration at malinis po nila yung nasa existing database po nila. At hindi lamang po yun, para palakasin po yung SIM registration process para po hindi na po maulit naman yung pagre-registro po ng mga peking ID. So paano po ang gagawin ng isang may hawak ng SIM card? Tulad po nung mga nababanggit po, sa ngayon po, ang SIM registration process, magre-require na po siya ng live selfie. Ang kaibahan po nito sa dati, ina-allow po kasi yung stock selfie, meaning kung meron po kayong picture na dati pa sa inyong cellphone o laptop, pwede nyo po yung i-upload. Pero ngayon po, hindi na po pwede yun. Yung live selfie po is kailangan nyo po siyang i-take at the moment that you are registering your SIM. Live selfie kasama pa, bukod pa dun sa valid ID.
Tama po yan. Bukod po doon sa valid ID po na ipipresenta para po makita natin na yung tao po, yung ID po ay nagmamatch po doon sa mukha ng taong nagre-register. Ulitin lang natin just for emphasis, baka may mga biglang ngayon lang nagbukas ng radyo. I-require po ba nyo lahat ng mga nakaregister na ng SIM card na ulitin ang registration for validation purpose? Hindi po, yes Sir Anthony. Yung pong mga magre-rehistro pa lamang po ng new SIM. Yung pong mga existing po o yung mga nakarehistro na po, may parameters din po kaming binigay sa telcos para po ma-validate po nila yung mga nasa existing database nila. Hindi na po natin sila i-require na mag-re-register unless po makita na fraudulent o fake po yung registration nila. Ay baka doon po tawagan po sila ng telcos or i-contact po sila para ipa-update yung registration po nila. So kanya-kanyang paglilinis na ang mga telcos ng mga clients nila na nagpa-register. Tama po yan, Sir Jerry. So may deadline ba kayong ibinibigay sa mga telco para tapusin yon, sir? Ongoing po siya. Monthly po, nire-require po namin sila mag-report kung gaano na po kadami yung na-register po nila. Siguro po, after a certain period, titingnan po namin kung ano ho yung progress ng paglilinis po nila para ma-determine namin kung gaano katagal pa po yung pwede ibigay. Kasi ho, nasa around 50 million po yung bawat isang telco, except for one po na nasa around 8 to 9 million po ang registration. Yung bago, ano? May estimate ba kayo, DepCom, kung gaano karami ang fraudulent registered SIM? Nagtahinig na rin po kami, nagtalabas na din po kami ng memorandum sa telcos, I think 2 weeks ago, asking them to submit us yung mga statistics po. May mga in-identify po kami doon na mga parameters for purposes po na lang ng seguridad po. Hindi na po namin i-broadcast po kung ano po yung parameter na po na yan. Pero base po doon sa hinihingi po namin sa telcos, magkakaroon po kami ng idea kung mga ilan po siguro yung nag-register ng teke or at least sino po yung mga legitimate subscribers or ilan po yung mga legitimate subscribers. Kailangan talaga natin yun kasi sobrang very optimistic tayo during the time na nagpaparehistro ng mga ganitong ng mga SIM card. Nawawala na to. Nawalan ng saysay yung SIM card registration. Ganun tuloy ang nangyari. Dahil napalusutan. Dahil sa napalusutan. Hindsight lang po, attorney. Saan ako nagkamali? Saan ba tayo nagkamali dito? Opo, Sir Anthony, doon po kasing first phase po itong SIM registration, nakita po natin, sabi natin, marami po tayong mga kababayan na wala pang ID or naka-basic phone o yung analog phone po in common terms na tinatawag. So, ang sabi po natin noon, ang focus natin is makagather po ng maraming subscriber na magrehistro. So, the process po nun, medyo madali po. Nag-accept pa nga po ng mga barangay IDs kasi allowed naman po talaga siya under the law. So, mukhang dun po nag-take advantage po yung mga scammers sa pagiging pagpapadali po ng ating proseso dahil kumbaga mas nakarehistro po yung mga scammers. Pero ang intention naman po sana natin nun ay makagather po tayo ng as many subscribers as we can po. Okay. Sige po, makikibalita uli kami sa inyo para sa mga update at kung meron kayong mga bagong policy o issuances galing sa NTC, hindi lang para sa mga telco kundi para sa ating mga kababayan, ay sabihan nyo lang po kami, DepCom. Salamat po sa inyo. Thank you, DepCom. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Anthony and Sir Jerry. Si Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan ng National Telecommunications Commission. Pangunahing balita. Sandali po lamang. DRH Pangunahing balita. Sa ating health news, posible umanong magkaroon ng autism ang mga sanggol na lalaki kung mahilig mag-soft drinks ang kanilang ina sa panahon ng pagbubuntis. Ay sa researchers mula University of Texas Health Science Center, kabilang din dito
yung mga nagpapasusong ina na kumukonsumo ng diet soda o iba pang inumin at pagkain na may aspartame. Naku, makinig kayo mabuti mga misis. Lalo na yung mga pinipili pala yung mga diet soft drinks. Oo. Sa mga batang lalaki na may autism, nadiskubre ng researchers na umiinom ang kanilang nanay ng diet soda sa panahon ng pagbubuntis o kumukonsumo ng 5 table packets ng aspartame kada araw. Mas exposed umano ang mga sanggol na lalaki sa aspartame sweetened products habang sila ay nasa utero pa o pinasususo ng kanilang ina. Ang aspartame ay ang low-calorie sweetener na ginagamit sa mga food at beverage product simula pa noong 1980s. Sa sports, nasungkit ni Jones Inso ang ikalawang medal ng Pilipinas sa 19th Asian Games sa men's Taijiquan all-around. Nakuha ni Inso ang bronze medal sa podium spot para sa 9.746 points sa Taijiquan event at 9.4 sa Taijiquan discipline. Ayon sa 26 anyos na si Inso, mas nag-e-effort siya ngayon sa training na nire-review ang mga nakalipas na performance. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:55 ang oras ngayon. Si Doc Lourdes Sagwitan Combanchero ay lagi daw nakatutok. 24 oras. Good morning at magandang umaga at happy 63rd anniversary din sa PS Bank family. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Emma Hoya. Happy anniversary. Wala ba tayong pwedeng utangin dyan? Colonel Moy Pagaduan, kumusta ba ang water level dyan sa Aulo Dam? Abo. Sinusukat ba niya? Sinusukat niya. Attorney Beth Sanchez, magandang morning. Happy birthday, Attorney Randy Yusek Escolango. Hoy, at naman si Attorney Randy. Kuya Paul Louis Tugade, anak ni former Secretary Art Tugade. Happy birthday, Kuya Paul Louis Tugade. Engineer Bernard Castro, ka Jerry Labasan, Doc Carlo Katabihan, magandang morning. Magandang morning. At muli, happy first anniversary kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Baka gusto nyo na magpalit ng bubong ng bahay pero yung matatanda, wag na kayong aakyat. Nako, oo nga. Wag na po kayo yung aakyat sa bubong. Hayaan nyo na yung mga bata. Ipaubayan nyo na ho yan sa mga bata dahil meron namang bubong na maaasahan. Ayan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Ayan, para sa eleganting bubong na matibay na may kulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Ay, House Speaker Martin Romualdez, hindi pa ba nagbabago isip mo? Galit ka pa rin ba kay Yusek Mau Aplaska? Oo. Kung budget ang haharangin daw. Kung hindi ka na mapipigil, Speaker Martin Romualdez, sa galit mo dahil dun sa kumain ng dollar, pwede ba isagad-sagad mo na yung galit mo? Itaas-taas pa? Itaas-taas mo na, Speaker. Wag lang kay Yusek Mau Aplaska. Isagad mo na. Speaker, isagad mo na. 3 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Sandali po lamang. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. RH number